natin to from today hanggang sa month of May. So sige po, manalangin tayo. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa natapos na morning worship. Papasalamat po kami sa inyo sa pagsamba. Ngayong umaga pong to, ay tulungan niyo naman kami na makaroon kami ng talakayan sa usapin ng pagtubos. Mapanariwa sa amin ang ibig sabihin ng atonement. Makita namin kung ano yung essence ng tinuturo nito, Diyos. Makita namin si Jesus bilang siyang tumubos. Sa pangalan niya, Amen. Ayan, so may mga copies na po kayo. May copies dun sa table sa likod. So, pag tinalakay natin yung gospel blessings, etong mga tatalakayin natin ay, una, etong gospel blessing, kung ano muna yung pinambili. So, yun muna. Kasi yung pagpapala, yan ay yung mga result ng gospel. Next week, si Pastor Erdy sa justification, yun ay blessing ng gospel. Ang kasunod nun, si Deacon Gino sa adoption, yun ay blessing ng gospel. Sunod nun ay sanctification, yun ay blessing ng gospel. Sunod nun, medyo mas malawak siya, yung union with Christ, yun ay blessing ng gospel. Pero pag tinanong natin, ano yung pinambili? Ano muna yung pinambayad para makatanggap ng mga pagpapalang yun? Kasi yung mga yun, result na yun ng gospel. Pag pinatawad ka sa kasalanan mo, result yun ng gospel. Kapag pinababanal ka, result yun ng gospel. Kapag inampun ka, tinuring kang anak ng Diyos, result yun ng gospel. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayong umaga is ano yung pinambili? Ano yung sense ng pagbabayad para magkaroon ng mga blessings na yon? Kaya pinag-uusapan natin yung gospel, malawak yan. It's all about what is used for the purchase and what are the benefits doon sa purchase. So ngayon, ano yung pinambili? At ang major category na idea sa usapin ng pinangbili ay walang iba kundi obedience. Pagsunod. Pag pinag-usapan natin atonement, pagtutubos, kailangan hindi mawala sa isip natin pagiging masunurin. Pagsunod. Dahil sumunod, merong pagpapala. Dahil sumunod, merong mga benepisyo. So, yun yung pinaka-sense. Pero, kaninong pagsunod? Yun yung usapin. At alam natin, ito yung pagsunod ng Panginoong Hesukristo. Ito yung makikita natin sa John chapter 6, verse 38, John chapter 10, verse 17 to 18. Ito yung inaalay ni Jesus, yung buhay niya. Romans 5:19, Philippians 2, familiar tayo dyan, 7 to 8. Diyos na naging tao, at naging alipin na namatay, at siya yung itataas mismo ng Diyos. Sinabi sa Philippians 2, He obeyed even unto death. Sumunod si Jesus maging hanggang kamatayan. Hebrews 5, verses 8 to 9. Pag pinag-usapan natin yung pagsunod ni Jesus, merong dalawang category na pwede tayong isipin. Una, yung passive obedience. Pangalawa, yung active obedience. Pero pag binasa natin yung Bible, hindi naman natin to mapaghihiwalay talaga. May isang text lang na passive, isang text lang na active. Walang ganon. Pero, maganda na magkaroon tayo ng category para mas maintindihan natin siya. Pag sinabi natin na passive obedience, ito yung pagdurusa ni Jesus dahil voluntaryo at willing niyang pinagdusahan yung hindi niya naman dapat pagdusahan. So, ito na yung receiving ng punishment na hindi naman siya karapat-dapat doon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang kasalanan si Jesus, bakit siya namatay? Yun yung pinaka-basic. Kaya may kamatayan kasi may kasalanan. Lahat ng tao namamatay dahil lahat tayo may kasalanan. Pero si Jesus, sinless siya. From birth to the cross. Why die? Ba't siya mamatay? Kasi pinagdusahan niya yung hindi niya kasalanan. May binayaran siyang kasalanan na hindi sa kanya.
Hindi sa kanya yon. So ito yung passive obedience. Ibig sabihin ng passive, hinayaan niyang mangyari. Nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. Naalala niyo sa Garden of Gethsemane? Sabi ng Panginoong Jesus, Father, if it's your will, let this cup pass from me. May sense yun ng passivity. Yun ay gagawin sa kanya. May mga narinig ako na nag-suicide daw si Jesus sa cross. Anong ibig sabihin ng suicide? Pinatay mo yung sarili mo. Accusation yan ay blasphemy sa cross na ina-accuse sa mga Christian. Nag-suicide lang si Jesus. No, He did not do that. His Father put the dagger. It's not Him. Siya ay namatay. Hindi niya pinatay yung sarili niya. It's not suicide. May pumatay talaga sa kanya. Iba, hindi sarili niya. Hinayaan niyang mangyari. Yun yung sense ng passive obedience. Hayaang may gumawa sa kanya. Wala siyang kutsilyo, pinagsasaksak niya yung sarili niya. That's not the cross. That's not the atonement. It's not suicide. Ang cross. Kaya mali yung mga ideyang ganon. At dito natatama yon sa passive obedience. Passive, he let it happen to himself. Nagpasakop siya, sabi niya, Father, let this cup pass from me. Kasi ito ay gagawin sa kanya bilang isang receiver. Passively. So, siya ay isang substitute. Siya ay pinarusahan sa kasalanan na kinumit ng mga Christians. Namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng mga Christians. Ang kasalanan ng mga Kristiyanong binayaran ni Jesus. Therefore, yung mga kasalanan ng mga Kristiyano, converted pa sila, unconverted pa sila, lahat ng kasalanan ng Kristiyano, yun yung dinala niya sa krus. Yun dahilan kung bakit siya nandun. Yun yung passive obedience. Yung active obedience naman, ito naman yung actively na pag-fulfill ng law. Kaya ako sinabing hindi mo paghihiwalay kasi yung passive, may sense na obedience din yun eh. So, may sense na active din yun eh. Pero, ang ibig lang sabihin ng active obedience ay aktibo niyang sinusunod yung batas ng Diyos. Sa John chapter 3, doon ito mababasa, Matthew 3 o John 3, if I'm not mistaken, na ibabaptize na si Jesus ni John the Baptist. Ayaw ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, Lord, ako na lang ibaptize mo. Hindi ako karapat dapat na baptismohan ka. Kasi sabi niya lang, kahit yung sintas ni Jesus, unworthy siya na kalagad. Paano pa i-baptize si Jesus? Sabi ni Jesus, let it be so that we might fulfill all righteousness. Hayaan mo mangyari, kasi ang baptism para sa makasalanan lang, di ba? For sinners yun eh. Kaya ayaw din ni John the Baptist. Yan, ang baptism ni John ay baptism of repentance. Pero sabi ni Jesus, let it be so for us to fulfill all righteousness. Para masunod natin yung buong kautusan. Yun yung ginawa ni Jesus. Mula pagkapanganak niya, naging bata siya, naging toddler siya, naging 12 years old siya, naging 17 years old siya, naging 20 years old siya, naging 25 years old si Jesus, naging 30 anyo si Jesus, hanggang 33 years old siya. At his last breath, sumunod siya. Wala siyang commandment na hindi actively sinunod. Hindi lang siya umiwas sa kasalanan, aktibo niyang sinunod. Ano ba yung utos? Susundin ko. Ganun yung ginawa ni Jesus. Kaya even at the cross, di ba sabi niya, He is your mother. She is your mother. He is your son. Hanggang sa dulo ng hininga niya, sinunod niya yung 5th commandment. Inisip niya yung honor sa kanyang mamatay na siya eh. Lahat, inobey niya. 1st commandment hanggang 10th commandment. Sinunod ni Jesus. Mula sa pinakamaliit na utos hanggang sa pinakamabigat na utos, sinunod lahat ng Panginoong Jesus. Yan yung active obedience niya. Sinunod niya ang Diyos sa kanyang isipan, sinunod niya yung Diyos sa kanyang conscience, never niyang binali yung conscience niya. Sinunod ng Panginoong Jesus ang batas sa kanyang damdamin, sa kanyang emotion, palaging tama yung emotion niya. Sa panahon na kailangan niya maging masaya, masaya siya. Sa panahon na kailangan niya umiyak, umiyak siya. Sa panahon na kailangan siya malungkot, malungkot siya. Sa panahon na kailangan niyang magalit, nagalit siya. Perfect. Obedience. Yung ginawa ng Panginoong Jesus, wala ni isang mali si Jesus.
Yun yung ginawa niya. Ito yung tinatawag na active obedience. At lahat yun ay nag-culminate sa cross. Sa cross, actively niyang inobey ang Father niya at passively niyang ginawa yung passive obedience niya. Sabi ni John Murray, He took care of the guilt of sin and perfectly fulfilled the demands of righteousness. So hindi niya lang tinanggap yung kasalanan natin, sinunod niya pa yung batas na dapat tayo yung susunod. Kaya dito natin mangyayari yung gospel blessing ng justification next week na ituturo ni Pastor Erdy. Kasalanan natin, tinanggal, binayaran, yung katwiran na wala tayo, binigay sa atin. Kasi yun yung meron siya, yun yung sinunod niya. So, sa usapin ng atonement, obedience yung general, obedience lahat to. Pero, ang specific categories natin ay sacrifice, propitiation, reconciliation, at redemption. Itong apat na terms na to ay relevant pagdating sa obedient atonement ni Jesus. Number one, yung sense ng sacrifice, pagsasakripisyo. Ang Old Testament sacrifice ay expiatory. Expiation ito, ibig sabihin to, nagre-reference to sa paghuhugas ng kasalanan, madumi, hinuhugasan, makasalanan, hinuhugasan. Ang sense nito ay yung nagkasala. Yung nagkasala ay nililinis. Yun ang essence ng offering. Yun ang essence ng mga sacrifices, animal sacrifices sa Old Testament. Kung saan yung kasalanan nung nag-sacrifice ay ibibigay dun sa kambing, sa tupa, sa kalapati, sa animal na isa-sacrifice. Yung animal yung mamamatay kesa yung nag-sacrifice. Yun yung essence ng sacrifice. Imbes na yung tao yung mamamatay dahil sa kasalanan niya, yung tupa yung mamamatay. Yung hayop yung pinatay, yung animal yung pinatay. Yun yung sense ng sacrifice. At ito ay symbolic, no? Walang anything na substance na lumilipat doon. Symbolic yun. Pero, totoo yun. Yung offering ng bulls and goats sa Levitical economy, they were shadows and patterns. Kaya nung nakita ni John the Baptist si Jesus, sabi niya, tupa. Hindi naman tupa si Jesus. Sabi niya, oy, tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nung nakita niya si Jesus, nakita niya sacrifice. Siya yung sacrifice. Siya yung tinuturo ng bulls at goats at doves, turtle doves. Si Jesus, lahat yon. Kaya may tanong ako dito, pwede niyong sagutin to later. Yung mga animal sacrifices, nakapag-alis ba talaga sila ng kasalanan? So question ko yan. Pwede niyong sagutin yan. Nung nag-alay yung isang Hudyo na lalaki sa Old Testament ng lamb, talaga bang pinatawad siya sa kasalanan niya dahil doon? Naalis ba talaga yung kasalanan niya? So, question ko yan sa inyo. Pero alam natin na si Jesus yung ultimate sacrifice. Hebrews 9:11-12. Dito, napaka-unique ng role ng Panginoong Jesucristo. Napaka-unique ng role niya bilang isang priest na nagsasacrifice at siya rin yung lamb na isinasacrifice. So, here Jesus is the priest and Jesus is the lamb. Pangalawa, propitiation. So, itong study natin ko sa dalawa ha. So, tapusin ko lang yung propitiation, tapos question and answer tayo. Tapos, reconciliation, redemption, question and answer tayo. So, dito sa propitiation, dito may pinagkaiba yung word na expiation sa propitiation. Theologically speaking, ito yung pinagtatalunan sa Bible. Kasi may mga verses na ini-interpret ng ibang translation na expiation, may mga verses na tinatranslate bilang propitiation, lalo na yung sa 1 John chapter 2, verse 1, yung word na propitiation doon. Pero ang ibig lang sabihin kasi ng propitiation, ang target nitong sense ng word na to ay ina-appease yung na-offend. Yun yung Diyos. Pinapahupa yung galit niya. Yung expiation, ang ibig niya sabihin, inaalis niya yung kasalanan nung nang-offend. So, yung mga words, may mga sense yan. So, yung sense of propitiation ay yung na-offend. Ang sense of expiation ay yung nang-offend. Hinugasan. Yung na-offend, inalis yung galit. Pinahupa yung galit. So, propitiation means to pacify God's wrath.
ang pinopresuppose nito na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kasi galit siya eh. Bakit galit ang Diyos? Kasi ayaw niya sa kasalanan. Kasi paglabag yun sa batas ng Diyos. Siya ay banal, siya ay may hustisya, never niyang ginusto ang kasalanan, never siyang nasiyahan sa kasalanan. Kahit sa kasalanan na nilagay na sa bugtong niyang anak. Isipin niyo yun, gano'ng kalaki conflict yun? Pinakamamahal kong anak. Pero, sa kanya nilagay yung kasalanan. Anong klaseng mixed emotion yun kung tao ka? Pinakabanal pero pinakamakasalanan at the same time. Pero hindi siya hinayaan ng Diyos. Namatay pa rin si Jesus. Dahil nasa kanya yung kasalanan. Pinagbayaran niya yung kasalanan. God, yun yung paradox, sabi ni Mark Jones. At the cross, God the Father hated His Son the most when He loved Him the most. Dahil yun yung tugatog ng pagsunod niya. Pero sa tugatog ng pagsunod niya, nasa kanya yung lahat ng kasalanan. Sabi ni Mark Jones, paradox. When He hated Him the most, He loved Him the most. So, galit ang Diyos sa kasalanan. Kung galit siya kahit na nasa bugtong niya ng anak yung kasalanan, how much more sa atin? Hindi naman tayo obedient eh. Disobedient tayo. Hindi lang sins ni Adam in-impute sa atin, we have our own sins. At hindi lang tayo may sins bilang unconverted dati, may sins pa tayo bilang converted. Kristiyano na tayo, may kasalanan pa rin tayo. At yung kasalanan natin, multidimensional. May kasalanan tayo sa isip, kasalanan sa pagbali ng konsensya, kasalanan sa emosyon, may kasalanan tayo sa iba't ibang relasyon natin, may kasalanan ako bilang tatay, kasalanan ako bilang asawa, may kasalanan ako bilang pastor, may kasalanan ako bilang miyembro, may kasalanan ako bilang ordinaryong Kristiyano, may kasalanan ako bilang isang anak, may kasalanan ako bilang mamamayan. Multidimensional yung sins natin. Kung nasan ka nilagay ng Diyos, doon ka nagkakasala. So, ang kasalanan ay hindi parang black and white lang. Makasalanan at hindi. No. Our sins are multidimensional. Ang dami, ganun, no? Kung paano nagliliwanag si Jesus, tayo nagkakasala. Kumikinang yung hindi kumikinang, nagdidilim. At galit ang Diyos sa kasalanan. Imagine that. At dahil doon, kailangan ng propitiation. Kailangan pahupain yung galit ng Diyos. Yung atonement at propitiation, it has been violently criticized. Ayaw ng tao na galit ang Diyos. Inakis nila, ano ba yung Diyos nyo galit? Yung Diyos nyo, ganyan? Hindi ba mapagmahal ang Diyos? Sabi nga ni Paul, Barney, parang ang imagination nila dito sa Diyos ng Christianity, smile, parang lolo lang na, okay ka, bigyan kita. Ganon yung tingin nila sa Diyos eh. Tingin nila, cool grandpa yung Diyos. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos ay galit talaga, totoong galit na mumuhi sa kasalanan. And imagine the depths of our sin, at hindi lang yung depths ng sin natin, yung wideness ng sin pa natin. Yung wideness ng sin natin. At doon papasok itong propitiation. Ina-accuse nila yung Christian faith bilang mythological. Kasi alam nyo, sa mga mitolohiya, may inaalay sila para hindi na magalit yung Diyos nila. Alam niyo, sa mga tribo, tinatapon sa bulkan. Oh, lumilindol! Galit yung Diyos ng bundok, o galit yung Diyos ng bulkan, o galit yung Diyos ng tribo natin. So, may isang alay sila. Normally, virgin pa, no? May virgin, itatapon sa bulkan. Kasi iniisip nila, para mahupa yung galit ng Diyos nila. Nag-iisip sila, ano ba pwede nating ialay para lang hindi siya magalit? Ganun yung accusation nila sa Christian faith. Kung totoong nagagalit yung Diyos nyo at kailangan niya ng sakripisyo, anong pinagkaiba niya dito? Anong pinagkaiba niya dito? At ang pinagkaiba niya, yung Diyos natin ang mismo nag-alay. Hindi tayo yung nag-alay. Siya mismo yung nagbigay ng alay. At sino yung alay? Siya mismo.
Yung Diyos anak ay naging tao para ialay niya yung sarili niya. Hindi niya sinabing, oh, pili kayo, ARBC, sinong alay ngayong week para sa lahanan niyo? Pili tayo, sino kayang alay namin ngayon? Oh, sino? Ba't yung sinagot? Hindi ka sinasagot, ba't kayo sumasagot? Rhetorical yun! Pero yun yung difference. Sa Christian faith, yung Diyos mismo, yung gumawa ng plano para i-appease yung galit niya. Totoong banal siya, pero totoo rin na siya yung unang-unang nag-isip in eternity kung paano mauhupa yung galit niya. The God who hates sin is the God who graciously loves sinners. Kaya pag dinanay natin na nagagalit ang Diyos, i-deny natin na merong substitutionary atonement. Kung wala ang punitive anger ng Diyos, hindi totoo ang gospel. Ba't mo kailangan ng gospel kung hindi galit ang Diyos? Kung hindi galit ang Diyos, para saan pa? Yung pagbabayad ni Jesus sa krus. Kaya, bilang mga believers din, kapag mananampalataya na tayo, magandang maisip natin na hindi na nagagalit sa atin yung Diyos in a punitive sense. Hindi na siya nagagalit bilang yung pumapatay na galit. Hindi na yun yung galit niya. Ang galit niya na sa atin, may mga times as a fatherly displeasure. Kaya ang ginagawa niya, namamalo niya, hindi kanya papatayin. Hindi kanya parurusahan bilang hustisya. Pinapalo ka na niya bilang kapamilya. Ganun na. Displeasure talaga yung meron ng ama. Pero hindi na yung katulad nung pinag-uusapan natin dito. There's a difference between the wrath of God sa mga unrepentant at yung displeasure ng Father sa kanyang mga anak na nagdi-disobey. Magkaiba yun. Wala nang wrath of God, quote-unquote, sa believer. Dahil binayaran ni Jesus. Meron ng displeasure. May mga ganong times pa rin. Pero wala na yung wrath of God. Wala na yung impyerno. Wala na yung puot na yun bilang isang Diyos ng hustisya. So, sige, question and answer po muna tayo. Siguro 1 to 2, tapos balik tayo sa reconciliation, saka redemption. Any question or comment? Pass. Pastor muna. Sige. Pass. Ano lang, dagdag siguro para mas malinaw since we're talking about obedience and we have sinful thoughts na obedience pala kaya ko yan. Parang gano'n. So yung pinag-uusapan natin na obedience na pumapawi ng galit ng Diyos ay perpektong pagsunod at walang sino man ang makakapag-satisfy nun. Kaya yung kanina sa tanong, anong pinagkaiba nun? Yung alay ng Diyos ay perpekto at walang kahit na gaano kabuti yung makita natin sa tao, hindi sasapat pa rin yon sa standard ng Diyos. So, hindi basta-bastang obedience yung pinag-uusapan natin. Kaya salamat sa Diyos dun sa substitutionary atonement na merong substitute. Merong, kasi sinasabi yun sa Romans 5:19 eh. Dahil sa isang tao na hindi sumunod, pinarusahan tayo. Pero sa pagsunod ng isa, matanggap natin yung pagpapala. So, we need to take note na yung obedience dito ay perfect obedience because our God is perfect. So, Amen. Thank you, Pas. So, yung obedience niya doon ay perfect obedience. Go, bro. Actually, yung question ko to give emphasis dun sa quick obedience po ng Lord. Medyo napapyawan naman na ni Pastor. Ang question ko po is, bakit kailangan pang sundin ng Panginoong Jesus yung law? Bakit hindi na lang siya namatay sa cross ng Calvario? Diba? Yung common sense na, bakit kailangan pa? Anong purpose nun? Yun ba? Thank you. Thank you sa question mo. Actually, very, relevant. Oo nga naman. Actually, ang na-emphasize talaga sa cross yung pagbabayad sala. Pero hindi na-emphasize madalas sa cross yung pagbibigay katwiran. Pero doon natin kailangan isipin na yung kapag binayaran lang ng Diyos
through Christ, yung kasalanan natin, inalis yung kasalanan natin, hindi pa rin tayo obedient. Hindi ibig sabihin na inalis yung kasalanan natin, obedient na tayo. So, inalis yung mga kasalanan, pero where are we? Hindi obedient at hindi disobedient. So, that will not get us to full communion with God. Hindi pwedeng magpapunta ka sa langit, hindi pwedeng makasama mo yung Diyos sa walang hanggan nang wala kang perfect holiness. Nang wala tayong perfect righteousness. At kung inalis yung kasalanan natin, tas walang pagsunod sa batas, it still falls short. Hanggang gate ka lang. Hanggang gate lang. Oh, it falls short. So, ang ginawa ni Jesus, complete. Talaga, inalis yung kasalanan, tapos sinunod niya yung buong batas, kasi yung buong batas na righteousness na yon, yun ang ibinigay sa atin, as if we obeyed everything. Pag kay Pastor Erdy pa to eh. sa next week pa to eh, yung justification. Pero that's it. Na kapag tinitignan ka ng Diyos, hindi ka lang obedient, perfectly obedient ka. As if from nung pinanganak ka hanggang sa mamatay ka, sinunod mo lahat. Ganun ang tingin sa'yo ng Diyos. Kung Christian ka. Bakit? Kasi yun yung ginawa ni Jesus. Righteousness ni Jesus. Kasi sinunod niya ang Diyos mula kapanganakan hanggang kamatayan. Therefore, magiging tingin na sa'yo ng Diyos, never kang hindi sumunod. So, salamat doon, Ed, dahil very, helpful. Go. I-follow up ako. Na-mention niyo pa yung part na dahil sa perfect obedience ng Lord sa law, we became righteous in His sight, 'di ba? Mula nung nung pinanganak tayo, lahat na. Kumbaga, how about kapag tayo nagkakasala ngayon? Ano na yung tingin sa atin? Kasi before, yun yung understanding ko eh, na yes, pinatawad na ako ng Panginoon because He obeyed the law, righteous na ako sa paningin ng Diyos. What about kapag ako'y nagkasala ngayon? Okay. Ano yung tingin sa akin ng Diyos? Salamat, bro. Okay, di ko na. Salamat, bro. Kaya dito mahalagang pag-aralan yung iba't ibang gospel blessings. Kasi itong sinasabi natin ngayon, ito yung gospel blessing ng justification. After that, ang pag-uusapan natin, gospel blessing ng sanctification. So, sa harapan ng batas, perfect tayo. Perfect tayo, walang kasalanan, wala kang sinuway, at lahat sinunod mo. Pero hindi bulag ang Diyos. Hindi ibig sabihin na nakikita ko lang obedient ka. Alam niya. hindi siya nagpapanggap na dahil sa ginawa ni Jesus, never ko nang makikita yung sins ni Joseph after conversion. Hindi, alam niya pa rin yun. So, dito papasok, yung ganong sense, doon na papasok sanctification na yun. Na alam ng Diyos, kaya pinapabanal niya pa rin tayo. Kaya iba yung positional, yun yung legal standing natin sa harapan ng Diyos. Never we have disobeyed Him in the legal demands niya. Pero sa usapin ng pagpapabanal, sa usapin bilang anak ng Ama, sa usapin bilang pamilya, He knows. Alam niya. So, kailangan na i-clarify yun, no? Kasi baka maisip, hindi na makikita ng Diyos kahit anong kasalanan ko. No, alam niya pa rin. Hindi siya pwedeng isahan dun sa sense na yun. By no means. By no means. Sige, last, si Deacon Marlon, tapos diretso tayo sa... Comment ko lang doon. Yung error ng hypergrace. Yes. Very error ng hypergrace. Kasi parang sa kanila, ang perspective, hindi mo na kailangan manghingi ng tawad. Kasi parang yung legal standing, di nila na borderline yung legal standing at yung current standing natin. Kaya maging maingat tayo doon na alam natin na matuwid na tayo sa Panginoon, pero nagkakasala pa rin tayo. Kaya pagka nagkakasala tayo, kailangan natin mag-repent, magsisi. Hindi dahil matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon, magbubulag-bulagan na lang rin tayo dun sa mga kasalanan natin. Kaya yun yung bantayan natin sa mga sarili natin. Ingat tayo dun sa hypergrace na doctrine. Amen. Bantayan niyo, Joseph Prince. Yan. Mga ganyan. Hindi ko nakilala yung isa. Iba kasi dati pinapakinggan ko yun eh. Ang ganda. Tapos, never ako makarinig ng repent.
Kaya pala maganda. Kasi sa lahat, wala ni isang word na repent. Ganda, hindi ako nakakonvict Kaya pala maganda. Pero ingat tayo doon. So sa iba na walang ayaw ng conviction of sin, yun ang hyper grace. Sinasabi nila Deacon Marlon. Alam ng Diyos. Sige, diretso po tayo. Reconciliation, redemption, tapos saka tayo discuss ulit. Number 3, reconciliation. Isa siyang specific categories o usapin ng atonement. Ito naman yung sagot sa pagkahiwalay natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan, mayroong totoong pagkahiwalay. Kaya sa atonement ni Jesus, pinapanumbalik yung nawalang relasyon. Ito yung normal na kapag nag-evangelize, sa mga tracts, may bangin, ayan, mga illustration yan. Totoo yun, na yung Diyos at tao ay naghiwalay dahil sa kasalanan. Pinalayas ng Ama si Adan at Eva dahil sa kasalanan. May totoong pagkahiwalay. Si Jesus, nung nasa krus na siya, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Iniwanan siya. Pero bakit? Dahil sa kasalanan. So, pinipresuppose nito na merong nababali sa relasyon ng Diyos at tao kapag may kasalanan. Di ba normal nga yan kahit sa tao pa lang? Kapag may nagawa kang kasalanan, lumalayo yung loob, lumalayo yung relasyon dahil merong kasalanan. Ganon sa Diyos. Dahil nagkakagawa tayo dahil sa kasalanan natin, lumalayo yung relasyon natin sa Diyos. And objective yun. Objective separation. Kaya, dito, ito yung naging sagot. Dahil sa pagbabayad ni Jesus sa kanyang sakripisyo, doon ay pinapanumbalik yung nabaling relasyon na yon. Pero yung sa usapin ng relasyon na nababali, tandaan natin, tayo lang yung nagkasala. Hindi nagkasala ang Diyos. Sa lahat ng mga nabaling relasyon dito sa mundo, hindi ko sasabing rare, super rare, na isa lang ang may kasalanan. Sa lahat ng mga nabaling relasyon, palaging merong compounding factor ang both sides. Kaya sabi yun ng Proverbs, pag nakinig ka sa isang tao, kinakampihan mo na siya agad. Pero kapag pinakinggan mo na isang tao, mapapaisip ka na. Pero, totoo yun, bilang mga tao. Pero sa Diyos, yun ay 100% na nangyayari. Tayo lang ang nagkasala. Hindi nagkasala ang Diyos. Ang offended party ay ang Diyos, at ang offending party ay tayo. Never ang Diyos ang nagkasala. Holy siya Blameless siya. Ang Diyos ay righteous. Never He sinned against you and me. Hindi siya nagkasala sa atin ni minsan. Hindi nagkasala ang Diyos sa iyo. Ikaw ang nagkasala sa Diyos. Hindi nagkasala ang Diyos kay Adan. Si Adan ang nagkasala sa Diyos. Dahil sa kasalanan, tama para sa Diyos na magalit para sa atin. Pero dahil rin sa kasalanan, hindi tama na magalit tayo sa Diyos. Pero ganun yung nangyayari. It's correct for God to hate us because of our sins. But it's incorrect for us to hate God, but we still do. So, yun yung nangyayari sa sin, pero dahil dun sa kasalanan na yun, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, inalis niya yung kasalanan para ma-reconcile. At ang napakaganda pa dito, siya pa yung nag-first move. Yung Diyos, na siya yung na-offend, siya yung nagawa ng kasalanan, siya yung nakipagkasundo. Sabi sa Corinthians, God appeals through us as ambassadors of Christ, be reconciled to God. Yung Diyos yung nauuna. Yung Diyos yung naunang yung Diyos yung nagpadala ng anak niya, yung Diyos yung nag-offer ng gospel, yung Diyos yung nag-offer ng peace with God. Ang ibig sabihin ng peace with God ay tumigil na sa pagiging magkaaway. Hindi na magkaaway ang Diyos at tao dahil kay Jesus.
dahil sa pagbabayad niya ng sala sa kanila ng mga nagsisi at nanampalataya. So, 2 Corinthians 5:18-21 at Romans 5:8-11. And finally, yung word na redemption. Kasi itong mga words na ito, synonymous natin ginagamit, no? Atonement, redemption, sacrifice. Pero may mga distinction pala sila. Itong redemption, ang ibig sabihin nito ay purchase. Kaya meron kayong mga redeeming points sa 7-Eleven o kung saan naman kayo bumibili, may mga redeem points kayo. May mga points kayo na pwede nyong ipangbili. Pwede nyong ipang-purchase. Yun yung word na redeem, pangbili. Redemption, pangbili. Pero, sa panahon nila, ito ay purchase specifically of a ransom. Binibili yung naka-captive, binibili yung naka-bondage. Yun yung sense nito sa Matthew 20, verse 28, Mark 10:45. Di ba sinabi ni Jesus, I came as a ransom for many. Dumating ako bilang ako yung pangbayad sa redemption. The giving of His life was a ransom price. And the ransom has a substitutionary nature. Siya yung pinangbayad, yung buhay niya yung pinangbayad, para saan? Para mapalaya tayo saan? Una, kasalanan. Pangalawa, kay Satanas. Sa kasalanan, yung redemptive accomplishment ni Christ, it bears a distinct prominence in the two aspects of sin. Under sin, may dalawa pa yan. Yung legal at yung corruption. Yung legal at yung in reality na nangyayari. Next week, pag-uusapan yan, ituturo ni Pastor Erdy in detail, yung justification at forgiveness from guilt. Nagbayad si Jesus para tayo ay mapatawad. Maging clear from our guilt. Pag sinabing guilt, objective yun, hindi yun subjective. Hindi ito yung, ay, guilty ako. Ibig sabihin, may nararamdaman ka. Ang guilt ay legal position. Yun ay position talaga. Yun ay position talaga. Kapag nasa court tayo ng law, pag sinabi ng judge, I judge you guilty. Hindi ibig sabihin nun yung criminal, ay, guilty na ako. Hindi ganon. Ano man yung nararamdaman niya, ay kukulong siya. Ano man nararamdaman niya, ay kukulong siya. So itong, yung guilt na yon, ang ibig lang sabihin ng guilt na yon, ay napatunayang may sala. So yun yung inaalis. Inaalis yung pagpapatunay na nagkasala siya. Tapos, another sense ng sin ay yung defilement or power of sin. Inaalis yung mga kagustuhan natin magkasala, pinapalitan ng kagustuhan sa holiness. Kaya pag believer ka na, meron ng, sabi sa Galatians chapter 5, there's a war within you. The Spirit opposes the flesh opposes the Spirit. Meron ng pagtatalo, meron ng Romans 7, na kung ano yung ayaw kong gawin, nagagawa ko, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko naman magawa. Yun yung blessing na to. Yun yung pinurchase yung new heart. Pinurchase yung new desires. Yun yung binili ni Jesus sa krus para bigyan tayo ng bagong kagustuhan. Binili rin tayo mula sa pagka-dominyon ni Satanas. So, mag-ingat lang tayo, hindi tayo binili mula kay Satanas, kasi yun yung prominent idea ng early church. Kasi sa panahon nila, iniisip nila itong redemption ay nagbayad yung Diyos kay Satanas. Hindi ganon. Ito yung pagbabayad sa Diyos, Ama, na nagkakalag sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi iniisip nila si Satan yung slave master, so nagbayad si Jesus kay Satanas. Hindi ganon. So, pinalaya tayo mula kay Satanas dahil sa kamatayan ni Jesus na alay sa Ama. Colossians 2:15, He spoiled the principalities and powers and made a show of them openly, triumphing over them in it. Sa Hebrews chapter 2, verse 14-15, pinalaya tayo mula sa pagkatakot sa kamatayan. Mula doon sa hindi tamang pagkatakot, doon sa pagkaalipin rather sa takot sa kamatayan. Pinalaya, kasi yun yung kapangyarihan ni Satanas eh.
yung takot sa kamatayan. At doon, pinalaya na tayo. So, yung trabaho ni Satanas ay alipinin yung tao sa ilalim ng kasalanan at yun yung tinalo ng krus ni Jesus para palayain yung mga makasalanan sa guilt at sa corruption. Genesis 3:15, you will bruise his heel and he shall break your head. Binasag ni Jesus yung bungo ni Satanas. Yun yung pagpapalaya. Pinalaya kasi natalo siya. Hindi binili. Kasi tinalo siya kaya lumaya. Nabasag yung bungo ni Satanas kaya napalaya. So, yun lang ang gusto kong i-discuss ngayon regarding sa atonement. Obedience, ang general idea, sacrifice, propitiation, reconciliation, at redemption, yung mga specific categories kung paano natin iisipin yung atonement. Next week, Pastor Erdi, justification. After that, adoption, si Deacon Gino. At after that, sanctification, ako ulit ang magtuturo. At sunod nun, union with Christ para maband lahat. So, any question or mga comments? Arvin. Ang question ko pas related sa reconciliation. Oh. Pero hindi lang sa Diyos, kundi sa mga kapwa-tao natin. Kasi clear naman sa akin na kailangan natin ng reconciliation sa Diyos. Pero ang sunod kong tanong dito, paano ko yung Kristiyano nahihirapan magpatawad ng iba? To the point na sasabihin nila, na-traumatize kasi ako na-hurt kasi ako ng pagkatindi-tindi. So, ano yung masasabi mo dun pa sa mga Kristiyano na kiniklaim na reconciled sila with God, pero nahihirapan magpatawad sa kapwa nila? Thank you, bro. Salamat sa tanong mong mahirap. Pero, syempre, marami ang dapat pag-usapan kasi iba-iba yung mga cases eh. Hindi lahat isang case sa usapin na to. At lahat tayo, walang Kristiyanong hindi nakaranas na ma-challenge siyang magpatawad. Lahat tayo na-challenge magpatawad. Sa pamilya nyo pa lang, sa church pa lang natin, sa mga kakilala nyo, you're always being challenged to forgive. Iba-iba yan. Iba-iba yung situation, iba-iba yung degree, iba-iba yung level. Pero lahat tayo ay may challenge doon. At salamat sa question mo, dahil lang primary principle natin ay gospel. Magpapatawad ako dahil pinatawad ako. Pinatawad ako ng Diyos eh. He remembered my sins no more. He does not use it against me. Hindi niya ginagawa yon. Hindi ginagawa ng Diyos yun na dati. Hindi. Hindi na nag-aalungkat yung Diyos ng Pasko kapag nagre-repent ako ngayon. Hindi niya sabi, alam mo ba, nung 17 years old ka, Joseph, pwedeng gawin ng Diyos yun. He knows all. Pero dahil sa forgiveness niya, ang dinidil niya lang ay sin ko ngayon. At salamat sa Diyos kasi siya yung naunang mag-move. Siya na yung na-offend, pero siya pa yung actively na nagpatawad at lumapit sa akin para makapag-sorry ako sa kanya. Kinoconvict niya ako para makapag-sorry ako sa kanya. Ginagawa namin yung kay Light. Kapag may ginagawa siya, sinasabi, you say sorry. Pero kami unang lumalapit. Hindi namin siya hinihintay na, kailangan ko lalapit, bata ka. Hindi. Kami lumalapit sa kanya, you say, mag-sorry kay mama mo, mag-sorry ka sa akin. Ganun yung ginagawa ng Diyos. At ganun din tayo, medyo madali kasi bata no? Pero pag ibang level na yung iba. Yun ang kagandahan kasi dahil sa gospel, dahil sa pagpapatawad ng Diyos, reconciliation ng Diyos, possible ang reconciliation sa mga tao. Pwede tayo magpatawad dahil pinatawad tayo. At isa sa mga palagi kailangan nating i-remind sa sarili natin ay yung personal forgiveness natin. Kasi ang hirap magpatawad nang wala ka sa lugar. Parang wala ka sa posisyon na ikaw yung pinatawad. Kasi hindi mo mararamdaman kung paano patawarin eh. Hindi mo, ang may isip mo lang, I am an offended party. Pero dahil Kristiyano ka, naranasan mo na ikaw yung offending party. So, alam ko yung karanasan kung paano maging offender.
At ang na-offend ko pa ay sinless. At ang na-offend ko pa ay perfect. Na walang ginawa sa aking mali. Yung Diyos walang ginawa sa aking mali eh. Pero ino-offend ko pa rin siya. Ginagawa ko pa rin siya ng kasalanan. Kanina umaga, gumawa ng kasalanan na naman. After church, during church, pero nagpapatawad yung Diyos. So tayo, kailangan i-cultivate natin na offender din ako, pinatawad din ako, therefore kailangan ko magpatawad. Doon relevant yung Matthew 18 sa church discipline. Tapos sabi ni Peter, Lord, how many times? Tapos biglang nag-parable si Jesus. May kwento ko sa inyo. Biglang nagkwento. Yung kwento niya tungkol sa pagpapatawad. Dahil pinatawad yung isang servant ng master niya for millions of pesos. Pero for thousands of pesos, hindi niya pinalagpas yung kapwa niya alipin. Kapwa niya yung alipin. At hindi yun ma-imagine ng master niya. Sabi ng master niya, hindi ko tumaisip. Pinagbigyan kita, milyong-milyon, pinatawad kita, hindi kita pinakulong. Tapos yung kapwa mo alipin, konting halaga lang, ayaw mo palagpasin. So, yun yung point ni Jim. Maganda yun kasi relevant yun sa forgiveness ng Diyos, is forgiveness natin. Parang kailangan i-position ko yung sarili ko na offender din ako. Hindi lang ako victim, hindi lang ako offended, ako rin ay isang offender, at ako rin ay isang victimizer. Ako rin nagkasala sa Diyos. So, kapag na-cultivate natin yon, hindi ko sinasabing madali, pero may reason ka na to forgive. Pero kung wala yon, mahirap tayo dyan. Mahirap tayo magpatawad. Mababasa nyo kapag may mga usapin ng forgiveness sa labas, anong reason nila? Para lang okay na lahat. Para lang may peace of mind na, para hindi na lang magulo. Ayan. Hindi naman ako nagpa-follow dun sa mga may nabasa lang ako sa Facebook. Catherine Bernardo, pinatatawad mo na ba si Daniel Padilla? Kasi picture eh. Hindi video, hindi ako nanonood nun. Sabi niya, nagpapatawad ako para lang sa peace of mind ko. We have a bigger reason. I have experienced being forgiven. Na-reconciled. Hindi yung, okay na yan, pero ayaw mo pa rin. Okay na yan, pero ayaw ko pa rin sa'yo. Hindi, yung Diyos niyakap tayo. Hindi sinabi na Diyos, okay na yan Joseph, pero lumayo-layo ka sa akin ha. Hindi, sabi niya, pinatawad kita Joseph, halika. That's reconciliation. At yun yung pattern natin. Medyo tumagal yung trail of thought ko eh. Follow up, napasadaan kasi ko sa GMA class ng last Friday. Nasagot din to ni Pastor Noel. Yung may nasabi kasi siya regarding sa forgiveness of the self eh. Hindi daw totoo ba talaga yun na hindi totoo yung kaya mong patawarin sarili mo? Kasi ang pagpapatawad, hinihingi yun sa offended party. At ang sabi niya, pagka may offended party, lagi yun yung Diyos. Hindi sa sarili mo, hindi mo pinapatawad sarili mo dahil sa sarili mo magkakasala, kundi dapat nilalapit sa Diyos. Tama ba yun, Pas? Regarding lang dun sa notion na yun. Sa forgiveness of self. Ang problem kasi dun, wala kasi yun sa Bible eh. Kapag may mga nagsasalita ng ganun, pwede natin, what do you mean? Ano ibig mo sabihin pinatawad mo yung sarili mo? Kasi parang cliche siya, na ano ibig mong sabihin, gusto kong malaman yung definition nila. Anong ibig mong sabihin pinapatawad mo yung sarili mo? Ibig mong sabihin ngayon, uunahin mo na yung sarili mo, hindi mo nagagawin yung mga makakasama sa'yo, kaya hindi ako makapag-comment kasi hindi ko alam kung anong ibig nila sabihin. Parang magandang word lang siya, forgive yourself. Pero, ano yan? Ano ibig sabihin? Hindi ko alam eh. So, kapag may narito ako gano'n, itatanong ko lang, alam mo ba? Ano mo nga? Nung sa GMA class kasi Pas, parang yung combo question siya eh. Parang yung sa about sa self, tsaka yung fake spirituality, na parang sinasabi daw pantanggal guilt daw yung forgiveness of self daw.
Ganun daw yun yung terminology na ginagamit eh. Kahit ako rin, naguguluhan din ako sa tanong na forgive yourself eh. Hindi pa rin malinaw sa kanya. Kasi ang focus ng scripture, sa Diyos tayo nagkasala. Mm. Siya yung offended party. Tayo yung naka-offend. Siya yung kailangan magpatawad. Bakit? Hindi ko anyway. Ayaw gusto ko lang erase yung confusion ko. Hindi ko mag-grasp yun. Ako rin kasi, confused din ako eh. Sige. Baka si Ate Angel. Sige po. Parang ano siya, yung forgiving oneself is pride pa din siya, babagsak kasi kapag naka-offend ka sa isang tao, di ba nga, hihingi ka ng patawad sa kanya. Minsan sasabihin mo na, hindi ko pa rin mapatawad yung sarili ko kahit na pinatawad niya ako. Hindi ganun eh. Kasi you want to buy yourself out of the guilt. Na para bang, gagawa ko ng something good. Para sabihin ko na, okay, patawad ko na yung sarili ko, quits na tayo. Something like that. Doon yung siguro, yung most of na tao na sinasabi nila na hindi ko kayang mapatawad yung sarili ko. Kasi parang feeling mo, it's not enough na sabihin sa'yo na isang tao na napatawad ka na niya. Kailangan gumawa ka na something good para mag-quits kayo. Parang ganon. So sa Panginoon, you can never do that. Kasi you cannot buy yourself out dun sa kasalanan na ginawa mo. Parang ganon. Yun. Salamat, Ate Angel, may nag-click. Okay. So, kunyari, may nagawa akong kasalanan, tapos pinatawad niya na ako, pero ako, ayoko pa. Parang guilty pa rin ako sa ginawa kong kasalanan. Kailangan may gagawin pa ako more kahit na forgiven na ako. So parang I cannot forgive myself for doing something to other person. Okay, yun pala yun. No? Salamat po, Ate. At hindi pa rin dapat iniisip yun ng Kristiyano. Kasi ang ano natin ay yung declaration ng Diyos at declaration ng kapwa natin. That's it. Hindi dapat siya kinukultivate yung ganong klase. Para siyang self-pity, no? Ang self-pity na, ano pa rin ako, nagagawa ko pa rin to. Pinatawad ka na eh. So, you believe that. Pag sinabi ng Diyos, you believe that. Sinabi ng kapwa mo, pinatawad ka niya, you believe that. Salamat po. Salamat po. Pride talaga. Sanctification pa rin ang sagot. Sanctification pa rin ang sagot. Kung may nagkamali ka, anong dapat mong cultivate? Grace. Biyaya pa rin ang Diyos. So, instead of saying, forgiving yourself, go back to the grace na dapat cultivate sa ating mga Kristiyano. Tama. Deacon Marlon? I think basic to pero hindi ko alam kung may tatanong ng mga makakausap natin na mga pag nag-evangelize tayo. Bakit sapat yung isang buhay ni Kristo para sa kaligtasan ng marami? Kasi sa Old Testament, laging 1:1 yung offer eh. Yes. Kunyari, may head of the family, siya yung mag-offer para dun sa, kunyari, guilt offering. Mag-offer yung father yearly para sa family niya. So ngayon, most likely, may tanong ng isang unbeliever or ng in-evangelize natin, bakit sapat ni Christ sa sin of the many? Yun lapas. Thank you, Deacon. Kaya mahalaga yung Trinity, no? Pero totoo yan. Kung tao lang si Jesus, bakit sapat yung kabera niya ng kasalanan sa kapwa niya mga tao? Salamat, Deacon, kasi doon natin mapakita kung gaano ka-valuable yung person ni Christ. Dahil siya ay totoong Diyos, na totoong nagkatawang tao, kaya mas mahalaga siya sa lahat ng tao. Mas mahalaga siya sa lahat. Siya yung pinakamahalaga sa lahat. Kahit pagsamahin natin yung buong nilikha sa weighing scale ng importance, mas mahalaga si Jesus sa lahat. Therefore, yung value niya is more than enough para i-purchase yung forgiveness nung sins nung marami. So, totoo yun na dati may 1:1, no? Magkasala ka, may kailangan mo mag-alay.
Pero sa bagong tipan, doon ipinapakita kung gaano kahalaga si Jesus. Na isang beses lang, isang kamatayan lang, hindi na uulitin, isang Jesus lang, ganoon ka worthy yung person niya, na nung namatay siya, sobra pa. Kaya yung blessing natin, eternal. Hindi natatapos. Kasi hindi natapos yung halaga ni Jesus eh. Sobrang halaga niya na yung epekto ng sakripisyo niya, it bounces, walang hanggan. Hindi matatapos yung palbog ng pagpapala ng benepisyo ng ginawa niya sa cross. Kasi kung hindi worthy si Jesus, siguro 1 million years lang tayo sa eternity, tapos na. Pero dahil ganun kalaki, kahalaga yung person ni Jesus na siya yung na-sacrifice, naligtas tayo sa eternal hell, tapos binigyan pa tayo ng eternal life. Grabe. Kasi mas mahalaga siya sa creation. Walang kahit anong nilikhang tutumba sa pinakamamahal ng Ama. That's it. Follow up. Hindi po ba Question. Sige. Sige ka, Mark. Ang mangyari dito pas, talagang malaking salpak, pansupalpal sa Diyos ng mga INC na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi Yes. kung hindi Diyos si Kristo, limited din yung blessing. Kung tao lang talaga siya, Yes. hindi siya sapat bilang intercessor para sa kanila. Kasi tao lang siya, anong kinaiba niya? Kahit magawa niya yung perfect, Special na tao daw siya. kahit magawa niya yung perfect righteousness, Yes. yung passive obedience, at the end of the day, hindi siya parehong value. Yung infinite value ni Christ ay hindi infinite kasi hindi nga siya perfect na, parang greater lang siya sa tao pero hindi Yes. siya infinite value, parang ganun. Yan lang pas. Nalilesen yung glory niya, nalilesen yung worth niya kapag sinabing tao lang siya, no matter how special. Mas quick lang po. Dun sa Last. sige. Medyo, yung clarification lang po. Yung wrath ni God is na-appease and paid for the elect, for the Christians po, no? Clarification lang po. Ibig sabihin, kaya po merong coming wrath for unrepentant sinners dahil ang niligtas lang ay yung mga elect. At yung pinagbayaran ni Christ sa cross is only for the elect. Kaya merong cup or full cup of God's wrath waiting for unrepentant sinners. Tapos, isa pa po is, yung role po ba ng Holy Spirit sa atonement, kasi nabanggit yung salvation ng Trinity is because of our regeneration and union with Christ. Kaya tayo na unrepentant sinners, nakakatanggap nung righteousness na na-achieve ni Christ and even yung atonement and payment ni Christ sa lahat ng ating kasalanan. Yun po ba yung role ng Holy Spirit? Tama po ba? thank you, Don. Yung pangalawa na lang, no? Kasi clear na naman yung una. Yes, ang role ng Holy Spirit ay ma-grasp natin, mabuksan sa atin, magkaroon tayo ng faith at repentance through new birth. At through new birth, magkakaroon tayo ng faith at repentance kung saan sa conversion na yon, conversion is faith and repentance. Initial. Doon tayo maka-convert at doon pa lang tayo magkakaroon ng union with Christ. So, binuhay ito tayo na muli ng banal na spirito, nagkaroon tayo ng pananampalataya pagsisisi, dahil nanampalataya tayo at nagsisi, nagkaroon tayo ng union with Christ, at dahil sa union natin with Christ, here comes the gospel blessings. Hindi chronologically na parang day 1, day 2, day 3, nangyayari yun. Pero maganda lang na maintindihan natin na dahil may pakikipag-isa ako kay Jesus, kaya ako tinuring na matuwid. May pakikipag-isa ako kay Jesus, kaya ako tinuring na anak. Makikipag-isa ako kay Jesus, kaya ako sinasanctify. Conform to the image of the Son. So, yes, yun yung role ng Holy Spirit. Buksan mo na yung mata natin para mag-grasp natin yung atonement, si Jesus, at yung faith na yon, may union na tayo with Christ, at yung union with Christ, here comes gospel blessings. Yung nagbabind lahat ay yung union with Christ. Makikipag-isa kay Jesus. Follow up. Yung indwelling ba, as part yun ng regeneration? Indwelling of the Holy Spirit, part yun ng regeneration. Hindi ko siya masabing part, pero blessing din siya.
blessing din siya ng conversion. Ang ibig lang sabihin ng indwelling ng Holy Spirit ay nasa atin yung ebidensya na may banal na spirito tayo. Andun yung dominion na ng Spirit. We are another person na, we are Christians na, may Christian virtues na tayo. So, yun yung power ng Holy Spirit. So, hindi siya physical na may spirit, kung hindi andoon yung ebidensya na may espiritu na ng isang tao. So, okay. Thank you. Let's pray. Ama namin, nagsusumamo po kami sa inyo, sa pagpapala nyo, sa pagkaintindi namin sa atonement. Turuan niyo po kami, Ama, na makita namin ang atonement bilang dahilan kung bakit namin matatanggap ang iba't ibang pagpapala ng gospel. We praise you, Father, for the atonement. Salamat, Panginoon Jesus, para sa atonement. Salamat, Banal na Espiritu, dahil in-empower mo ang Panginoong Jesus para dumiretso sa atonement. Salamat, aming Trinidad na Diyos. Pagpalain niyo po kami sa break at sa lunch namin at palakasin niyo kami, pagpahingahin niyo kami para sa afternoon worship. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy Lord's Day po.